si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Mula sa 27 leptospirosis fast lane noong nakaraang linggo, dinagdagan pa ito ng Department of Health o DOH at ngayon umabot na sa 49 ang fast lane sa mga ospital sa buong bansa. Ayon sa ahensya, ito ay sa kabila ng naging unang pahayag ng DOH na hindi na ito kailangan pang dagdagan dahil hindi na tumataas ang kaso ng leptospirosis at inaasahan na rin ang pagbaba sa mga susunod na araw. Itinalaga ang fast lane sa mga ospital upang mapadali ang admission at paggamot sa mga pasyenteng pinaghihinalaang may leptospirosis. Kabilang sa serbisyo ang laboratory testing, pagbibigay ng antibiotic at iba pang kaukulang pangangalaga. Ang Taiwan Expo 2025 ay magbabalik sa Pilipinas matapos ang 6 na taon kung saan inaasahan itong magdadala ng bagong oportunidad sa kalakalan at teknolohiya. Tunghayan dito ang aking ulat. Muling gaganapin sa Pilipinas ang Taiwan Expo, isang kaganapang maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at teknolohikal na kaalaman para sa mga Pilipino. Mula September 17 hanggang 19 sa SMX Convention Center sa Maynila. Pinangangasiwaan ito ng Taiwan International Trade Administration at Taiwan External Trade Development Council, kung saan layo nitong maglatag ng ugnayan sa kalakalan at teknolohiya sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa mga organizers, tampok dito ang 5 tema: Green and Sustainability, Agritech at Aquatech, Health and Wellness, Smart Technologies at Intelligent Lifestyle. Sa ginanap na press conference nitong August 13, binanggit na ang Expo ay paraan para sa muling pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa pamilihang Pilipino matapos ang pandemya. Dito binanggit ng ilang kinatawan ng Taiwan at Pilipinas na maaaring magbukas ang kaganapan ng mas maraming oportunidad sa negosyo, partikular sa larangan ng enerhiya, agrikultura, kalusugan at digital na technology. Gayunpaman, para sa mga Pilipino, mahalagang suriin kung paano maisasalin ang ganitong mga produkto at teknolohiya sa abot-kayang presyo at praktikal na aplikasyon. Ilan sa mga tampok na produkto ay mula sa larangan ng agrikultura gaya ng Bluetooth Soil Nutrition Meter at AIoT Pig Counter Board para sa maswak na pagsubaybay sa lupa at hayop. Mayroon ding mga gas detector at water sensor para sa agrikultura at pangingisda. Sa teknolohiya, kabilang ang mga solusyon sa surveillance at cybersecurity na maaaring makatulong sa seguridad ng negosyo at institusyon. Sa larangan ng kalusugan, ipinakita ang mga makabagong gamit gaya ng AI-assisted lung diagnostics at smart medical applications. Mayroon ding mga inobasyon sa renewable energy at mga produkto para sa mga pang-araw-araw na pamumuhay mula sa hair care hanggang skin care. Inaasahan ng ilang sektor na ang Taiwan Expo ay magbibigay daan para sa palitan ng kaalaman at teknolohiya na magagamit sa lokal na produksyon. Sa kabila nito, nararapat ding bigyang pansin kung paano ito makakaabot sa maliliit na negosyo at magsasaka, hindi lamang sa mga malalaking kumpanya. Sa dami ng interes mula sa mga samahang pang-industriya at negosyante, binigyan diin ng inisyatibang may potensyal ang kaganapan sa pagpapalakas ng diplomatikong ugnayan. Samantala, patuloy pa ring inaasahang magiging sukatan ng tagumpay nito ay kung gaano kalaki ang direktang pakinabang ng mga mamamayang Pilipino mula sa mga oportunidad na dala ng Expo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nag-issue ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng memorandum na nagbabawal sa lahat ng empleyado at mga nahalal na opisyal sa paggamit ng anumang online gambling platforms. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa ilalim ng RA 6713, ipinagbabawal na ang pagsusugal ng mga opisyales online dahil sa kasiraan sa integridad ng serbisyo publiko. Ayon sa circular na inilabas, ang pampublikong opisina ay isang pinagkakatiwala ng mga mamamayan at ang online na pagsusugal ay sumisira sa kredibilidad ng mga institusyon. Samantala, nagbabala ang ahensya na ang mga lalabag sa batas ay haharap sa parusang kaugnay sa nasabing patakaran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita. Karagdagang leptospirosis fast lane binuksan na sa mga ospital sa buong bansa. Classroom shortage nais lutasin ng DepEd. 14 days election period para sa BARM election, umpisa na ngayong araw. Pagpapaliban sa BSKE ngayong taon, isinabatas na ni PBBM. 4Ps beneficiaries magiging prioridad sa libreng skills training ng TESDA. Ugnayang Pilipinas at Taiwan pinatatag sa pagsasagawa ng Expo para sa dagdag na negosyo at trabaho sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods.